Magandang araw ulit sa inyo dyan mga ka-idol at mga kahabis. Ayan, welcome back po dito sa aking YouTube channel. At ngayong araw andito ako sa lilim, no? Sa gilid ng damo. Nakaupo. Andito ako sa aming munting taniman. Nagbisita ako. Tinitingnan ko yung mga tanim namin. At kumbaga andito ako ngayon kasi gagawin kong leisure time ang lugar na ito, kasi nga pag doon ka lang sa bahay nakamukmok, ang dami mong posible na maisip, daming mga negativity sa isip na pumapasok. Kaya ang ginawa ko ngayon is ayun, para maiba yung settings ng mind mo. Hindi ko naman sinabi na may problema ako sa pag-iisip. Kumbaga, talagang bilang isang normal na tao, kailangan mong maghanap ng bagay-bagay na maiba naman yung setting ng mind mo. Kasi nga pag puro negativity, parang malulunod ka. Kailangan mo rin ng positivity. Kasi nga yung tulad ng ilaw, pag walang dalawang wire yun, positive tsaka negative, hindi naman kasi yun mag-iilaw. Kung nakuha nyo yung ibig kong sabihin, kumbaga hindi ka kasi mag-grow o kaya itutubo na maging mature sa buhay kung hindi ka dadanas o makaranas, no, ng mga problema, mga bagay-bagay, no. Pero ayan, wag natin masyado na pansinin yun, kasi nga pag hindi tayo marunong magtimpla o kaya magtimbang sa ating sarili, ay talagang malulunod tayo. So may tendency irritable, no, mai-irritate na yung mind mo, super irate ka talaga. Tapos marami ka minsan mayroong mga tao na ganun, marami na silang na pagbuntungan ng galit. Kaya mas mabuti, mas maigi na sa iyo, no, maghanap ka ng leisure time mo. Supposed to be sasama sana yung si Mrs. kaya lang may ginagawa siya. Meron siyang meron siyang webinar sa kanilang trabaho kasi isang guro. So nagwe-webinar sila ngayon, nagmi-meeting online, kaya ako lang mag-isa dito mga kaluds. So ito yung mga tinitingnan ko, binibisita ko yung mga tanim namin. Tulad yan, oh, meron niyang sitaw, yan, mga sitaw yan, oh. Yan. Pag tumubo yan, marami ka namang pagkain, masarap pa naman adobohin yung sitaw. Yan, oh. Yan, oh. Pag masipag ka, so magtanim, marami ka talaga ang aanihin. Kaya ginawa ko mga kaluds, binisita ko ito dito. No, sa ganun ay yun, magkaroon din ng ano ba yun, tawag doon, changes. Magkaroon ng changes ang mind mo. Ayun, mga talbos ng kangkong, ng mga malunggay, yun, gabi. Napakita ko na ito nakaraan mga kaluds. Ito yung video na ito, naalala nyo. Ayan, dito ako ngayon sa tinatawag namin na bakanting lote ito ng mga may kaya na tao dito sa Sagay. Ito mga kaluds, isa itong motorcade. Every March nagkakaroon dito ng paligsahan, racer ng mga motorista, yung mga single. Talagang ang saya dito kasi makikita mo sila lumilipad sa ere. Yan, oh. Motorcade yan dito mga kaluds. Yan. Dati nung hindi pa nakapasok si Mrs. sa DepEd, dito kami
nangunguha ng mga ano, yung mga ampalayang maliliit. Ginagawa namin doon. Ayun sinasahogan namin ng bagoong alamang. Sarap nun, lagyan ng itlog. Ito yung lugar na ito, nagiging leisure time namin dati. Nag-uusap kami na habang inaakyat namin yung mga bundok-bundok na dinadaanan ng motor na parang obstacle ng buhay namin, na yung buhay kasi ng tao parang race lang din yan parang isang karera. Sa karera ng buhay ng tao mayroong tinatawag na obstacle, no? Sa race, pag sa oras lahat nalampasan mo yun, nakoy magiging success ka sa buhay mo. Palagi kong tinuturo sa asawa ko yung paborito naming Bible verse ng Filipos chapter 4 verse 6. Sabi nga doon ni Pablo, don't be anxious, okay, don't worry about anything, but in everything by prayer and petition, yun sabi niya, with thanksgiving, and let your request be made known unto God. So masarap ang buhay pag ayun ang Panginoon, malapit yung relasyon mo sa Kanya, kasi nga positive ka pag sa oras na idinulog mo sa Kanya yung lahat, gumagaan yung pag-iisip mo. Yung mga bigat, yung mga pasanin, yung mga problema, ang dali mo lang talagang mahimasmasan. Siyempre hindi maiwasan sa tao na malupaypay, manghina. Di nga natin maarok yung isip ng tao. Minsan nawawala ng trust o kaya tiwala sa Panginoon. Pero wag mong hayaan yon, no? Wag mong hayaan na mangyari, tuloy-tuloy mangyari sa iyo yun, kasi mahirap para sa isang tao na yung negativity ay ikukuber ka nun, no? Kumbaga lalamunin ka ng mga negativity sa buhay mo. Mahirap yun mga ka-idol, mga kaludi. Kaya ginagawa namin ng asawa ko dati, maraming mga problema, hindi mawawala yung misunderstanding. Ayun, dito kami nagpapalipas ng oras. Dito kami gumagala. Kita nyo sa likuran ko yan, maganda yan, maganda yung lugar dito. Maaliwalas ang hangin, tapos makakalanghap po talaga ng preskang hangin, kasi malayo ito sa sa pollution na lugar. Although na malapit lang din naman yung bayan dito, pero syempre yung usok ng sasakyan hindi basta-basta umaabot dito, kasi nga napu-pour out, napu-purify na siya ng mga dahon ng mga puno. Yan, nasasalag na yung mga bad bacteria. May nalaman pang ganon. Kaya malalanghap po talaga ng sariwa ang simoy ng hangin dito, mga kaluds. Ayan, subukan kong umakyat dito. Mababa na naman kasi ito Ayan. Yan, dinadaanan yan dito ng mga motor, mga single. Dito yan lumilipad Pag nakita mo ngayon, parang ikaw na yung kabado, kasi nga baka mamaya pag nagkamali sila ng sampa sa lupa bubulusok. Pero hindi talaga naiwasan yung mga ka-idol. Merong mga na-aksidente, pero naaagapan din naman, kasi meron naman sila mga medics. Meron sila mga medics na nakabantay sa mga racer. Yan. So ang ganda ng view, mga ka-idol. Zoom ko lang. Ayan. Subdivision yan dyan, mga ka-lods. Pangarap ko rin balang araw na magkaroon ng bahay dyan. Kasi nga hindi ko naman pinangarap na yumaman talaga. Kung sa akin okay na yung baga nasa kalagitnaan ka lang, kasi mahirap yung sobrang taas ng lipad ng pangarap mo. Mahirap yan, bubulusok ka rin pa ilalim Yan yung market mall, Sagay City Market Mall. Dyan kami bumibili ng isda. Yan, mga ka-idol Yan.
So maganda rin ang view rito. Nagagandahan ako dito kasi nga ayos. Pag ifo-focus mo na talaga yung mind mo sa creation na Panginoon, talagang maku-convert yung pag-iisip mo eh. Yan, mga bundok na yan, kung nakita nyo, yan mga kaludi oh. Sa bundok na yan, kung medyo malayo lang kasi, dyan na lugar na ka-assign si Mrs. sa Baviera. Yan. Yung lugar na yan, malayo yan. Kung nakita nyo mga kaluds, yan yung lugar na na-assign na ni Mrs. Pero okay lang, kahit malayo, at least is may trabaho. Tsaka by January din mga ka-idol, mga kaludi. Yan, papasok na rin ako sa bagong trabaho. Yan, kasi malalaki na yung mga anak namin. Yung panganay ko, 6 years old na, nakarang araw nag-birthday. Yung pangalawa namin, mag-4 years old na rin sa susunod na buwan, January 24. Yan, mag-4 years old na rin. Nakarang araw, December 5, nag-birthday yung anak namin, 6 years old. Kaya pwede na, no? Pwede ko nang mahanapan ng sino yung magbantay. Sa ganun ay makapagbalik ako sa trabaho at magtutulungan kami ni Mrs. sa buhay-buhay. So siyempre naman gusto ko rin ipaalam sa inyo mga kahabi, parang kami yung naging breadwinner. Si Mrs. nag-iisa na anak, day one and only talaga. So tinutulungan namin yung nanay niya, yung tatay niya, yung nanay ko andito sa amin, may sakit. At malubha na rin yung sakit. At pinapaubaya ko na lang din sa Panginoon yung buhay ng nanay ko kasi sobrang lubha na rin mga ka-idol. Pero wala tayo magagawa pag ayun na will na talaga ni Lord, na siyempre yung tao talaga minsan na talagang ang tao ay mamatay talaga, no? Hindi naman natin hinihingi yun, pero yun yung katotohanan. Kasi doon nakasulat yon sa Hebrew chapter 9 verse 27. Yun, kung di ako nagkakamali. At ayun, yung isa sa purpose na hinihingi ko sa Panginoon, kasi kada plano ko talaga mga ka-idol, mga kaluds, pag ano yung mga plano na gusto kong gawin, pinapaalam ko yun sa Panginoon. Sinasabi ko yun sa Kanya, Lord, ito yung plano ko, magtatrabaho ako. Ayun, tinutugon naman niya. Kasi nga alam nyo mga ka-idol, mga kaluds, pag meron kang hinihingi o kaya gusto mong meron kang plano na gusto mong mag-intervene yung Panginoon doon, kailangan mong gumawa din ng isang hakbang o kaya ng steps. Kasi nga tulad ng isang pananampalataya, pag walang gawa yon, according sa scripture, sa Bible na naman tayo, we are talking about nag-i-inspired ako mga kaluds sa pamamagitan ng Word of God. Kasi nga yung faith without work is dead. Yun ang sabi ni Paul doon sa Galatia. Hindi ko lang masabi kung nakalimutan ko kasi. Pero kailangan mo yung pinupunto ko na kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon, kailangan mong gumalaw. Kailangan mong i-work out yon, kasi pag hindi mo wino-work out yon, hindi mo malaman kung talagang will ni Lord yun Pag sinabi, kasi marami kasi sometimes wrong yung implication doon ng iba. Sabi, nagpray, manalangin, yun, may mga hinihingi sa Panginoon. Pagkatapos hindi mo naman wino-work out. Tapos, pag hindi dumating, kine-question yung Panginoon. So, mali yun. Mali yung implication o kaya application ng principle, no? O kaya prinsipyo sa pananampalataya sa Panginoon. Mga ka-idol, mga kaluds, ang ginawa ko ngayong araw is hindi lang vlog para sa kumbaga personal ko na interest o kaya para mapanood nyo lang yung channel ko. Kumbaga isa rin ito, sana maging isa ito sa inspirasyon sa inyo, na may makuha at may mapulot kayo dito mga kaluds na mga aral kahit konti lang. Kasi nga kumbaga lahat tayo dumadanas ng mga problema,
mga weaknesses. Kumbaga, sorry, talking about weaknesses, sa problema kasi pag dumating yun mahina tayo doon. Yun yung ibig ko sabihin na weakness, kasi pag problema yung malaking problema na yung hinaharap natin, hindi talaga maiwasan manghina tayo mga ka-idol. Pero yung sa ngayon is sana sa video na ito is may mapulot kayo na mga kunting aral mga ka-idol. So ayan mga kaluds, mga kahabi, iniikot namin yan dito dati. Ang asawa ko buntis pa siya sa aming panganay, nag-exercise yan, walking nasa ganun ay healthy, magiging healthy rin pag nagwo-walking ka. Yun mga kahabi, ito yung lugar na aming pinapasyalan. Dito lang malapit sa amin, tinadaanan ito ng mga racer. Talagang pag March kasi ayun, ano na yun summer, talagang ang alikabok dito. Parang hindi ka na makakahinga halos, kasi nga yung paligid ng lugar na ito is maalikabok. Ayun. Ayun, malapit na tayo mga kaludi sa pinakalas na tinatalunan ng mga motorista, ng mga racer dito. Mataas yan. Pag nakita mo yan doon sa malayo, dito sila ang pinapatalon nila yung kanilang mga single dito, yung mga motorsiklo nila na dala-dala. Yan, mataas yan. Pag tinitingnan mo sila sa taas, ikaw yung mismong kinakabahan. Pero siyempre sila mga mga well practiced na yon. Ayan mataas yan Kahit ako nga aakyat ako dyan, hihingalin ako. Yan, ito mga ka-idol aakyat tayo. Yan yan, parang nahihirapan pa ako mag-akyat dito kasi dulas ng damo, maulanin kasi dito. Ayan mga kaluds nakyat na tayo. So dyan sila sa baba bumubulusok. Kala mo nga pag lumipad na dyan parang hindi na nakakaahon, kasi nga yung taas talaga. So dito lang, ganda din ang overview dito mga ka-idol Yan. Yan, sa bandang dyan, dyan sa loob nyan, dyan ako nakatira. Dyan kami nakatira. Dyan din ako nanggaling kanina. Nag-video ako dito. Yan mga ka-idol mga kaluds. Ayan. So nakakapag-agaw ng pansin na ang settings ng lugar. Kasi nga ayun, naririnig nyo, malakas ang hangin. Ayan, sinasamyo ko yan. Ayan, ang lakas ng simoy ng hangin. Inhale, exhale tayo mga ka-idol. Pamparelax. So sumikat ang araw dito, pero hindi naman masyadong mainit. Kaya lang yun lang, masakit lang sa mata. Kasi wala akong sunglass. Hindi ako napagdala ng sunglass. Pero nag-inhale, exhale lang ako dito. 1 2 3 4 5
5. Ayun, so non-support na mga mga kaludes at marirefresh, marirelax yung mind mo. Kasi nga ano yun malinis yung hangin, fresh na fresh. At at the same time, nakakapag-fresh din ng mind. Ayun. Kaya ito lang yung ginagawa ko dito mga kahabi. Sa oras na parang walang ginagawa sa trabaho, gumagala ako dito. This is for the first time na gumawa ako ng video sa lugar na ito. Yan, helicopter yan kanina, lumapag dyan. Hindi lang ako makapaglapit-lapit dyan kasi may mga bumabantay dyan panigurado. Baka mamaya questionable para sa kanila na nagbibideo tayo, kaya dito lang tayo sa bandang malayo nang sa ganun ay makikita lang natin kung maipakita ko lang sa inyo yung lumapag na dalawang helicopter na yan. So siguro may bisita yung LGU ng Sagay na importante at nagkaroon sila ng pagpupulong. Ayan. Yan yung Lady Circle. Maganda rin galaan dyan mga kahabis. Yan. So ang lapad din dyan mga kahabis, oh. Ayan, oh. Nalinis na kasi nung nakaraang buwan, mga tubo yan dyan. Kaya ngayon malinis na kasi nga natapos na nilang pagtagpasin yung mga tubo. Kasi nasa milling season pa ngayon Open pa yung central dito sa Sagay. Hindi pa nag-close yung season talaga ng ng paggagaling ng ng tubo. So ayan, bumaba na ako mga kaludi sa mataas na bahagi na yon. Nandun, pakita ko sa inyo. Yan, dyan ako nanggaling kanina lang. Ngayon lang pala, sorry. So ayan, bumaba na ako. So okay na siguro yung mga kalods kasi nakapag-refresh na ako. Nakahinga-hinga na ng konti, nakapaglanghap ng hangin na fresh. Ayan. Ingat-ingat lang tayo kasi madulas, maputik. Oh, guwapa man na kayo ng galakat. Wala ko kakita. Hello ka sa channel ko tiyo. Nagking walking ko dio. Kasi ang init pero hindi makaayaw ko kay wala man obra sa balay. Uy, madra ang eroplano guro. Ara, ang helicopter? Helicopter? Ara. Pero kita uy mga bata. Wala ko kita. Yan, kapitbahay ko yan mga idolo, si Madam Bisinta. Nag-video ko tiya Ayun. Ayan, malapit na ako sa amin mga kabis. Uwi na ako maya. Daming mga basura dito. Yan, sa unahan na yan yung taniman ko. Marami dyan mga kamuting kahoy. Sarap pa naman kainin yan. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga ka-idol at mga kahabis. At sana po ay nagkaroon kayo ng konting inspirasyon, kaya kahit konting aral sa video na aking pinakita sa inyo mga kahabis. Sana po ay pagpalain tayo palagi na Panginoon at sinashoutout ko na, no? Nag-shoutout ko yung mga masugid kong subscribers, mga viewers. At sinashoutout ko rin si Evelyn Duhinyo, yung kapatid ko dyan sa Maynila. At sinashoutout ko rin yung asawa ng suhin ko, si Marilyn TV Vlog. Ayun, shoutout sa inyo. At sana po ay gabayan tayo
palagi na Panginoon. At stay tuned po sa aking channel. At huwag niyo kalimutan na mag-subscribe mga kaludi at mga kahabi. Maaari din kayong mag-like, mag-comment, at i-hit nyo yung notification bell. Kalimbangin nyo yung mga ka-idol lang sa ganoon ay updated kayo sa mga susunod na video ko pang i-upload mga kaludi dito sa aking channel. At hanggang sa muli, may God bless you all. Paalam.